Ano po nakapaloob dyan sa overhauled military and uniform personnel pension system? Basically kasi Erwin, ang ginawa dito ng ating chairman, kasi last matagal na natin mo, matagal na pinag-uusapan to at hindi nagkakaroon ng talagang political will para ma-implement dahil nga we have considering the dami ng ating mga MUPs dahil alam naman natin na masasaktan sila. Basically, ang ginawa pong overhaul dito ay magkaroon ng harmonious na iisa lamang po ang magiging tinatawag na sistema ng pensyon ng ating pong mga military and uniform personnel. Dito po nakapaloob dito yung kanilang tinatawag na automatic indexation. Hindi po mawawala yon. Pati yung 1 plus 1 rank higher kapag sila po ay nagre-retire, patuloy rin po yon. Ang isa lamang na bago po dito ay magkakaroon po sila ng withholding na 5% in the next 10 years. 5% po ang ikakalta sa kanilang mga sweldo mula sa unang 3 taon. At 16% naman ang idadagdag ng gobyerno doon sa pensyon nila. Sa ika-4 at ika-6 na taon naman po, Congressman Erwin, paabot naman ng 7% yung kakaltasin sa kanila at sa susunod na ika-7 taon hanggang ika-10 taon, 9% po yun. Ang layunin po dito ay magkaroon po ng balanse yung ating tinatawag na fiscal requirements. Dahil nga po, nagkakaproblema tayo dahil kapag nagbabudget po tayo, nilalagay ang requirement po sa pension nila ay maabot ng 234 billion isang taon, tapos maglalagay lamang po tayo ng 134 billion sa gaan natin, talaga magkakadeficit po. Kaya umaabot na po ng halos 9.7 trillion yung problema po natin pagdating sa pensyon. Ang isang maganda po rito sa mga Erwin, dahil nga po nagkaroon ng harmonious mind yung ating pong mga PNP, BFP, BGMP, PCG, saka UCO, saka NABRIA, ay napagkaisahan po natin na talagang yung kanilang pong katulad sa indexation na maximal retirement percentage, magiging 90% na lang po. Ibig sabihin po, yung kanilang basic pay, ibabase yung kanilang pong pensyon. Ang isa pa po maganda rito na naayos po natin ay lahat po sila, lahat ng military uniform personnel, iba-iba kasi ang mga batas na iirang sa kanila sa larangan po ng pensyon, iisa na lang po yung magiging guidelines natin. Even sa retirement po, 57 years old na lang, 57 years old, retired ka na dapat. Tapos yung iyong pong yung salary increase. So magkakaroon po tayo ng salary cap na hindi po katulad dati na almost 12.75% ang increase ng mga sweldo ng mga MUP natin. Ngayon po, sa loob po ng 10 taon, 3% lamang po na. After 10 years po, ayun, sa susunod na administrasyon o presidente, pwede na po natin ibalik po yung sweldo ng ating po mga MUPs kung ano po yung magugustuhan ng ating mga susunod na presidente.